Ang ating Panginoon Yesus, magandang umaga po sa inyo lahat. Diyan po yung text natin. Nauna na po yan, kaya salamat po. Hindi na po mahirap. Intindihin ko yung lesson natin for today. Dahil nabasa na po natin. Binubuo po ito ng tatlong chapters that I continue to preach the gospel. Ang tamang kasama para ipakayag ang Banghel. Pumili po ako ng mga verses mula sa chapters na ito, yung tatlong chapters na ito, para ipundasyon po natin yung ating pag-aralan. Kailangan magkaroon tayo ng foundation dito. Yung foundation. Pundasyon, saligan. Sa mensahe natin na the right companion to preach the gospel. Para maging tayo, para sa saligan natin, sa discussion natin sa umaga nito. At para po maintindihan po natin yung title natin, kung paano ito si Pablo ay dumating doon sa ganyang salita, yung title natin. Yung sanhi, yung usapin dyan, yung sanhi, tama ba ako doon? Yung sanhi ng usapin na yan na sinasabi ng Apostol Pablo. Titignan natin yung dahilan nga kung bakit ganyan ang kanyang sinasabi. So, chapter 3. Balik po, kung may time, isali mo yung chapter 4 dahil yan po ang magkasama. Chapter 1, 2, 3, and 4. Kung may time po tayo. Tignan natin yung sanhi sa verse 10, chapter 1, kung bakit tumungo si Apostol Pablo sa kanyang salita, yung title. Verse 10 of chapter 1. Now, I beseech you, brethren, pinamamanhin ko sa inyo, mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoon Jesus, na magkaisa kayo ng mga bagay o ng pananalita, the same thing. And that therefore, para walang division sa inyo. Ano ba itong division? Kabahagi, division among you. Magkaroon kayo ng isang salita. Para maging ganap ang inyong pagsasama in the same mind and in the same judgment. Para maging tama ang inyong mga paghakol. Maging tama ang inyong mga kaisipan. Verse 11. Sapagkat, sinasabi niya sa verse 10, sapagkat nabalitaan ko, for it had been declared unto me, ang sambahayan ni Chloe, na mayroong pagkabahagi sa inyo, mga mananampalataya sa Corinthians, na sinabi nila sa akin. Ang pagkabahagi ito ay ganito ang sinasabi ng Apostol Pablo. Now, sinasabi kong may pagkabahagi dahil ganito nga ang sinasabi ng Apostol Pablo. Now this I say, that every one of you said it, I am Paul. Sinasabi kasi ng ilan sa inyo, kay Pablo ako, at ang iba naman, kay Apollos ako, at ang iba naman ay kay Pedro ako, at ang iba naman sa inyo dyan ay kay Kristo ako, dahil naabutan na rin nila si Kristo noon. Ang tanong kaagad ni Apostol Pablo dito, is Christ divided? Sapagkat si Pablo, si Pedro, si Apollos, ay binubuo ito, kasama ito sa katawan ni Kristo. Right? Ayan. Nag-divide na ba si Kristo? Dahil binubuo, sino man sila doon ay katawan ni Kristo.
Pero doon, na-divide na sa Corinthians. Ang maganda dito, was Paul crucified for you? Bakit? Si Pablo ba ang napako para sa inyo? Kasi hindi natin mabilang kung ilan ang may gusto kay Pablo. Pero ang tanong niya, bakit namatay ba? Ako ba yung napako na ako ang pipiliin ninyo? Si Pedro ba yung napako para piliin niyo siya? Si Apollos ba ang napako para siya ang piliin ninyo? Tingnan niyo mabuti ang sinasabi ni Pablo. Salamat na lang ang sinasabi nga ni Apostol Pablo, buti na lang at buti na lang dahil mas malala pa kung nabautismuhan ko kayo, baka lalong ako ang pipiliin nyo. I thank God that I baptized none of you. Liban si Crispus na bautismuhan ko yan sa Kasigayos. Liban doon, sa verse 15 na sinasabi niya, lest any should say, baka sabihin na ng ilan dyan, ilan sa inyo dyan na binautismuhan na ako sa ngalan ni Pablo. Kaya kay Pablo na lang ako. And verse 16, and I baptized also the household of Stephanas. Liban diyan, besides, I know not whether I baptize anymore or another. Liban diyan, wala na akong maalala na nabautismuhan ko. Kasi, ang sinasabi ni Pablo ay ganito. 17, for Christ sent me not to baptize. Dumating kasi ang pagkakataon na si Pablo ay meron na siyang clear na trabaho, hindi na siya yung nagbabautismo ng tubig. Nag-pre-preach na lamang po siya. Naiintindihan po natin, hindi tinanggal ang bautismo, ngunit si Pablo ay nag-pre-preach na lang. Sa iba na lamang nagtatrabaho yung baptism, right? Hindi sinasabi na wala ng bautismo dito. Hindi katulad ng ibang mga church, wala ng bautismo. Pero hindi totoo yan. Nagbabautismo si Pablo, ngunit nung dumating na ang talagang trabaho niya to preach the gospel, hindi na siya nagbabautismo. Yung ibang mga mananampalataya o mga leaders na nagbabautismo. And I baptized also the household of the Stephanas. Besides, I know not whether I baptize any other. Bakit? Bakit hindi ko na binautismo ng ilan? 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. But to preach the gospel. Puntakan po natin itong, yung title natin. Ano po? At ang sinasabi po niya dito ay ganito. Verse 17. Huwag mawawala sa ating kaisipan yung pagpili nila doon sa mga leaders na ito. Dahil ang kanilang pagpili, ang dahilan nito ay mas marunong kasi si Pablo. Mas marunong kasi si Cephas. At saka mas marunong talaga itong si Jesus din. Marunong yan. Kaya kay Jesus ako. Dahil marunong yan. Napagtanto rin natin na noon, hindi mo naman talaga maitutulak itong si Pedro dahil siya yung pangunahin, ang apostol, siya yung leader. Unang-unang nag-preach sa chapter 2 ng Gawa, sa chapter 3 ng Gawa, makikita nyo ang husay ni Pedro dahil siya ang head sa panahon na yan. Ay hindi mo maitutulak na hindi mo siya tatanggapin. Tatanggapin mo talaga siya. Kabilang siya talaga doon sa mapipili mo. Dahil si Pedro, isa siyang mahusay. Naglingkod si Pedro sa Corinthians. Mababasa niyo dyan sa chapter 9 ng Corinthians. Andyan siya naglingkod. Si Apostol Pablo naglingkod sa kanila. Si Apollos naglingkod sa kanila. Hindi rin maitutulak itong si Apollos. Dahil naglingkod si Apollos sa kanila ng buong karunungan. Ang dahilan kung bakit pinipili nila ang mga ito ay dahil mahuhusay talaga ang mga ito. Tignan natin yung kanilang mga bahagi ito.
Puntahan po natin talaga yan, yung title na yun para hindi tayo maguluhan. Dahil, tignan natin, brethren ha, puntahan natin ang chapter 4. Dahil kasama talaga ang chapter 4. Verse 7. Who make it differ from another? Dahil sila ay namimili na talaga sila. Right? Namimili na sila kung sino na ang kanilang leader. Pero sinasabi ni Pablo, namimili na kayo. Pinipili na nila kung sino ang marunong sa kanila. At nagmamapuri na sila doon sa kanilang pinipili. Kaya ganito ang sulat ni Apostol Pablo sa chapter 3, verse 21 to 22. Basahin natin. Brother. Chapter 3, verse 21 to 22. 21. Therefore, let no man glory in men. Huwag kayong magmalaki sa tao. Dahil ang pinagmamalaki na ng iba doon, si Pablo. Ipinagmamalaki na ang ng iba doon, si Pedro, si Apollos. Kasi sinasabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magmalaki sa tao. Dahil na-divide na po sila. 22, sa inyo yan, sabi niya, whether Paul, Apollos, o Cephas, sa inyo, kami ay sa inyo. Huwag nang magmapuri pa ng iba. Kasusundan po niya ako, brethren. Kaya sa verse 12 ng chapter 1, verse 12 ng chapter 1, now this I say that every one of you sayeth, I am Paul, I am Apollos, and I am Cephas. Ganyan na po sila noon. Dahil marunong po ang mga ito. Mababasa nyo sa kanilang mga galaw, sa gawa, mababasa nyo sa kanilang sinasabi niya sa verse 17, brethren, the chapter 1, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Ang karugtong nito, mga kapatid, nung nag-pre-preach si Pablo ng Ebanghelyo sa kanila, at sa kahit saan, but to preach the gospel, not with wisdom of words. Hindi kasama sa aking pagpapakayag yung karunungan ng tao. Kung pinipili nyo marunong ako, may karunungan ako, pag nag-pre-preach ako, hindi sa karunungan talaga ng tao. Pagbaba niya sa chapter 3, nagbukas ulit si Pablo. Binuksan niya ulit dito sa chapter 3. Chapter 3, verse 3. For you are yet carnal. Kayo, hanggang ngayon, ay makamundo kayo. Sapagkat sa inyong kalagitnaan ay mayroong envying. Ano ba yung envying? Yung agapal? O, agapal kayo. Nandiyan ang mga pagkabahagi. Hindi ba't kayo'y mga karnal at lumalakad lamang kayo katulad ng mga tao? O katulad lamang ng hindi ligtas na tao? For, chapter 3, while one said, dahil sinasabi ng ilan sa inyo, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos. Hindi ba karnal yan, no? Ganyang ugali? Sinasabi ni Pablo, dumating na yung title na ito, sinasabi niya rito, sa chapter 2, verse 1. Ito na. Verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech, of wisdom. Nung dumating ako sa inyo dyan, wala akong bit-bit na karunungan ng tao. Nung nag-preach ako dyan. When I came to you, came not with excellency of speech or wisdom. Na idiniklara ko ang mga patutuo ng Diyos. Hindi ko kasama yan. Brethren,
contemporary po tayo. Verse 4. In my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Kaya nung nagpapahayag si Apostol Pablo sa kanila ay hindi niya kasama ang karunungan ng tao. Hindi niya kasama ang mga matatamis ng salita para iligtas ang mga tao sa Corinthians. Andito yung kanyang sinasabi. Yung title natin, natin. Ang tamang kasama, the right companion to preach the gospel. Ito yung laman. Hindi kasama ni Pablo ang karunungan ng tao. Dahil mayroong tamang kasama si Pablo nung siya ay nag-preach. Ang hindi kasama sa kanyang pag-preach ay ang karunungan ng tao. That is not the right companion to preach the gospel, brethren. The wisdom of men, the excellency, ang sinasabi niya, of men's wisdom. Di ba meron tayong doon sa mga card ng mga bata, may pinipiliman tayong excellence. Di ba kung meron yun, pinipiliman tayo? Dahil ang akala nila ay napakarunong ito si Pablo. Kay Pablo ako. Basta kaya Paulos ako, mas marunong. Pero sinasabi ni Pablo, hindi sa karunungan ng tao nung dumating ako dyan. Hindi karunungan. Kaya ilayo nawa ng mga taga-Korinto na karunungan ng tao, paraan lamang ng mga tao na sila ay naligtas. Amen? Dahil ang kasama talaga, ang hindi kasama talaga, ang kasama talaga ng preaching, ang hindi talaga kasama ng preaching ay ito, yung karunungan ng tao. That may read again, in chapter 2, verse 1. And I, brethren, when I come to you, came not with excellence of your speech of wisdom, nung ipakayag ko ang mga bagay ng sa Diyos. Verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Alam niyo yung salitang enticing? Yung mga nakapanghikaya. My preacher, ang Light of Truth Ministry, ang ginagamit niya ay marinikit ng salita. Marinikit ang tamis kong magsalita. Ngunit hindi doon sa katamisan ng kanyang pananalita ay maliligtas ang isang tao. Ang sinasabi niya 17, chapter 1, verse 17, pagka ginamit ko yung karunungan ng tao na yan, when I come to you, I'm not using these words. Dahil pagka ginamit ko ito, makikita niyo mamaya. Pero uunahin natin, hindi ito kasama sa ating pagkapahayag. Excellency of man of words of wisdom? No. Hindi. Kaya malayo unawa na magmapuri kayo sa akin. O kaya ang sino. Hindi kasama ni Pablo ang karunungan nung siya ay mag-preach. Bakit hindi ito kasama? Yun ang magandang tanong. Bakit hindi ito kasama sa pag-preach ni Pablo? Dahil, isa sa mga nakikita natin, tignan nga natin dito sa may verse 2 ng chapter 2. For I determined not to know anything among you. Dahil bago si Pablo ay dumating sa Corinto, may pangpakayag ang ebanghelyo. Wala siyang nakalagay sa kanyang isip. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Wala na. Hindi katulad ng iba na pagka pumunta sa isang lugar, papakita ko yung husay. Ngayon, makikita nyo ngayon yung husay ko. Nakapagtapos ako. And I can speak English. Matitikman nyo ngayon. Hindi ganun si Pablo. Wala siyang ipinasya kundi si Jesus lamang. Kung si Jesus lamang na namatay, anong mayroong idadagdag mo doon? Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Namatay siya, hindi siya nahulog, kundi talaga pinako siya sa krus. Ano pong idadagdag mo doon? Mayroon pa ba? Dadagdagan mo ng karunungan? Anong karunungan ang idadagdag natin? Napakasimple si Jesus, namatay,
sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Nabuhay siya para sa ating katuwiran. Dahil makasalanan tayo. Anong idadagdag natin doon? Ang akala ba nila ng mga taga-Korinto ay sa karunungan ng tao? Dumating si Pablo sa kanila, si Apollos na naglingkod, si Pedro na naglingkod sa kanila? Hindi. At sinasabi ng Apostol Pablo, hindi kailanman. Sapagkat wala akong pinasya. Nung ako, bago ako dumating diyan, ay ang ipakilala sa Jesus. Hindi yung karunungan ni Pablo ang kanyang ipinakilala. Kaya naglagay tayo, dahil ito yung diskusyon dito, ang tamang kasama para ipahayag ang salita ng Diyos ay hindi ang karunungan ng tao. Bakit, Pastor? Bakit hindi kasama yan? Sa chapter 1, verse 17, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words. Kasi pagka ginamit ko ang karunungan, yung mga salita ng karunungan, mawawalang saysay ang kamatayan ni Kristo Jesus. Amen? Ang ganda ng rason ni Pablo. Kaya naman pala, wala siyang kasamang ibang karunungan ng tao, kahit marunong si Pablo. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Namatay si Kristo, ang laki-laki ng epekto o resulta sa buhay ng isang tao. Kaligtasan ito ng tao. Pagbabago ito ng tao. Kabanalan ito ng tao. Ito'y katwiran ng tao. Karunungan ito ng tao. Ngunit kung ang gagamitin lamang to preach the gospel ay ang wisdom ng tao, magiging walang saysay ang kamatayan ni Jesus. Amen? Ganon ang rason ni Apostol Pablo. Kung mayroon man tayong natapos, brethren, and share the gospel, huwag niyong ilakit ang karunungan niyo kung ano man ang inyong natapos. Dahil ito'y magiging walang saysay ang kamatayan ni Jesus. Iniiwasan ito ng mga taong lingkod ng Diyos, bagamat sila'y marunong. At sinasabi ng Apostol Pablo dito sa chapter 3, magpatuloy tayo ang rason ni Apostol Pablo. Verse 4. Chapter 3, verse 4. For while on sayet, sapagkat sinasabi ng iba sa inyo, kay Pablo ako, dahil marunong na nga si Pablo, ang iba naman ay kay Apollos. Hindi ba? Kanon kayo? Verse 5 ng chapter 2. Unahin ko na po ang verse 1 para hindi tayo mailayo. Brethren, nung ako'y pumunta sa inyo noon, came not with excellency of speech. Para pagalingan ng speech, lalo na sa araw ng graduation. Pagalingan. Pati dati yung ayog, kanya tayo? Yung ayog na? Yung accent, talagang pagalingan. Yun ay karunungan talaga ng tao. Honorable, kagalang-galang, walang kapagod-pagod. Declaring unto you the testimony of God, verse 1. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ang dala ni Apostol Pablo ay ito. Bakit may dala siyang ganito? Verse 3. For I was with you in witness. Yung wala siyang nagagawa. Pag tinitignan mo, wala siyang kakayanan. At saka natatakot si Pablo sa kanilang harapan. At saka ito'y naginginig pa. In my speech, in my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Verse 5. Bakit? Bakit hindi kasama ang mga ito? That your faith should not stand in the wisdom of men. Amen? Upang ang pananampalataya nyo huwag maitayo kay... Dahil kung ang nais na Apostol Pablo itayo ang kanilang pananampalataya sa karunungan ng tao, tiyak gagamitin niya ang kanyang karunungan. Ngunit dahil ang pananampalataya ng mga taga-Korinto ay dapat matayo sa karunungan ng Diyos, walang iba si Jesus ang karunungan ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi niya ginamit ang karunungan ng tao. Amen? Bakit hindi ginamit
ng karunungan ng tao ni Pablo nung sila ay nagpapakita. Brethren, una, mawalan ng saysay ang kamatayan ni Jesus. Pangalawa, ang tiwala nyo ay dapat doon lang sa Diyos. Hindi ang tiwala nyo sa tao. Pag may nag-preach ng iba, hindi atin. Dahil ang gusto-gusto niya, graduated yung nag-preach. Meron siyang natapos. Namangha ang mga tao sa chapter 2 at chapter 3 ng gawa nung makita nilang hindi nakapagtapos ang mga apostol. Ngunit ang tatapang at tamang-tama ang kanilang mga sinasabi tungkol sa kaligtasan. Gawa, chapter 2, chapter 3, makita niyo ang kanilang mga husay. Brethren, ngunit diba ngayon, bago sila pupunta sa iglesia na kanilang pupuntahan, tatanungin nila kung anong degree meron yung preachers. Mga preachers doon. Alisin yung brethren. Dahil ang karunungan ng tao ay hindi dito kasabi. Ang karunungan ng Diyos ang sinasabi ng Apostol Pablo. Dahil tignan nyo mabuti brethren isa sa magandang sinasabi ni Pablo kung bakit hindi niya ginamit ang karunungan ng tao. Dahil kamang mga lamang sa Diyos ang karunungan ng tao. Dahil hindi niya gagamitin ito. Sisirain ng Diyos sa mga taong marunong. Ang mga iskriba, ang mga, ano ba yung debaters? Yung mga, basta, hindi ko na may Tagalog ito, yung mga makuhusay, makipagsalungat. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 17, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness." Ano ito, Pastor? Dahil unang-una sa lahat, kung bakit hindi ko ginagamit ito. Dahil ang preaching ng gospel ay kamang mga lamang sa mga taong hindi ligtas. Maniligtas pa ba ang mga ito? Ang mga taong hindi ligtas kung ang gagamitin ko ay karunungan din ng tao? Ang dakilan ng Apostol Pablo ay sa mga hindi ligtas, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kamang mga lang kasi ito. Yung i-preach mo yung gospel doon sa mga hindi ligtas. Tapos gagamitin mo karunungan din ng tao. Pero hindi ginamit ito ni Apostol Pablo. Ang dakilan kung bakit ang sinasabi ng Apostol Pablo ay winawasak ng Diyos ang makarunungan ng tao kung patungkol sa kaligtasan. For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent." O nasaan ngayon ang mga marunong? Nasaan ngayon ang mga manunulat? Ang mga iskriba? Where is the disputer of this world? Hindi ba't ginawa ng Diyos na ang mga tao ito amang mga lamang? God made foolish the wisdom of this world. Ang ayaw na ayaw ng Diyos ay ang kilalanin nila ang Diyos sa pamagitan ng kanilang karunungan. Amen? Kaya ayaw ng Diyos na gagamitin ng sinumang preachers ng katawan ni Kristo. Hindi pwedeng gamitin ang karunungan ng tao pagka tayo ay nag-preach. O sinishare natin. 21. "For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God." Sinasaliksik nila ang Diyos sa kanilang karunungan, sa kanilang pamamaraan. Ngunit, ang pinakapintuan na makilala mo ang Diyos ay hindi ang karunungan ng tao na nasa iyo, kung anong natapos mo. Mathematics, kaya-kaya, magbigay ka. At sa isang iglap, sige, bigay ko ang resulta. Hindi maaaring gamitin ito ng degree. Anumang degree meron tayo. For after that, in the wisdom of God, doon sa karunungan ng Diyos, sinasaliksik nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. It pleased God
not by the foolishness of preaching to save them that believe. Kung gusto mong makilala ang Diyos, simple lang ang paraan ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang napakaluwang na pintuan sa pamamagitan lamang doon sa pagpapahayag kay Kristo Jesus na siya ay namatay. Verse 22, for the Jews requires a sign. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Ang mga hindi ligtas na tao, ang kanilang pamamaraan para makilala, para maligtas, makilala ang Diyos at maligtas sila ay magpakita ka ng tanda. Ang mga marurunong na Griego, ang gusto nila ay yung bang ang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay ang karunungan. Sige, magsaliksik ka. Pero sinasabi ng Diyos, dahil ang paraan ng mga taong ito ay karunungan, ang mga Hudyo, yung mga kababalagan, ang mga Hintil, karunungan. Hindi pinasya ng Diyos. Hindi yan ang paraan ng Diyos para makilala mo siya. Ang karunungan at ang mga kababalagan. Kundi ang simple lang sinasabi ng Apostol Pablo, kaya niya iniiwasan. 23, but we preach Christ crucified. Kaya nung ipinipreach namin si Kristo na siya ay paraan ng kaligtasan, sa mga Hudyo ay natisod sila. Namatay naman yung sinasabi ninyo. Paano kami maniniwala na siyang kaligtasan? Namatay naman. But we preach Christ crucified unto the Jews stumbling block. Nung i-preach nila sa mga Greeks, sinasabi naman ng mga Grego, kamang-mangan. Pero kung i-preach mo sa amin yan, kamang-mangan lamang sa isang tao ang maipako sa krus. Di ba? Inuwi mo yung i-preach mo kaligtasan ko yung kamang-mangan sa mga Grego, ang isang taong nakapako dahil criminal na ito. Ngunit ang sa atin, ang sinasabi ng Apostol Pablo, tayo mga ligtas. Ligtas na Hudyo at Hintil. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Amen. Siya yung nagbukas. Kaya naman, 25, because the fullness of God is wiser than men. Yung sinasabi nilang kamang mga na paraan ng Diyos ng pagliligtas, mas mabisa ito kaysa sinasabi ng mga tao ng karunungan nila ay mas mabisa para sa kanilang kaligtasan. Mas malakas pa rin yung mahina na gagamitin o paraan ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo. And the weakness of God is stronger than men. You see? Tignan nyo na lamang yung mga pagkatawag, brethren, sabi niya sa mga Korinto. Tignan na lamang ninyo. Kakunti lang ang marunong sa inyo. Kakunti lang. Kaya huwag sana nilang piliin si Pablo dahil marunong hindi. Ipawawalang saysay ng Diyos sa mga lalakas at ang mga marunong. At ang gagamitin ng Diyos, ang sinasabi ng daigdig na kamang-mangan, walang iba ang pagpapahayag na si Kristo Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nakita niyo yung bakit ayaw ni Pablo na isama ang karunungan ng tao sa kanyang pag-preach? Napakadelikado. Kamang-mangan kasi ito sa tao. Kaya ang remedyo na lamang ni Apostol Pablo ay i-preach yung si Kristo Jesus. Huwag niyo kalilimutan, brethren, may binanggit dito si Apostol Pablo. Tignan niyo ang kanyang husay. Itong si Apostol Pablo. Tignan niyo kung bakit hindi niya talaga ito ginamit. Mabibigyan ko kayo ng isa pang bahagi. Verse 4, chapter 2. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Ang dahilan ay ang pananampalataya niyo ay kay Kristo, doon sa Diyos. Verse 7. Tignan niyo mabuti ito, mga kapatid. But we speak the wisdom of God in mystery. Ang aming ginamit, brethren, but we,
Ang mga ginagamit namin na nagsasalita doon sa karunungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay misteryo. Tandaan niyo yan, brethren, na misteryo yung karunungan ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos sa magitan ng kamatayan ni Jesus ay misteryo. Even the hidden wisdom, nakatago po ito. Pero nakatago ito at nagtakda ang Diyos na malalaman ito ng lahat ng tao. Ordained for the world unto the glory. At ang karunungan ito ng Diyos na nakatago, brethren, hindi kayang saliksikin ng mga taong hindi ligtas. Hindi kayang ipenetrate ito ng mga taong marunong. Hindi kayang halugugin ito doon sa kalangitan ang mga taong mahuhusay. Hindi ito ma-penetrate, hindi kayang intindihin ito ng karunungan ng tao. Kaya hindi ginagamit ni Pablo ang kanilang karunungan. Let me read again. Anong verse tayo? 7. But we speak the wisdom of God in mystery. Yan ang ginagamit namin. Yung karunungan ng Diyos sa misteryo. At ang mystery na ito ay nakatago noon pa. At ang misteryong yan ay walang nakaalam doon sa mga marunong na tao. Hindi mahalukay ng karunungan ng tao. Ito ay sa verse 8, which none of the princes or rulers, yung mga hindi ligtas ng mga, ano yung rulers? Dati akong natin iniilin. Kaya wala silang kakayanan. At kung tahan ko nga yung sinasabi, baka mawala ako. Okay. Tuloy po tayo. Which none of the princes of this world knew. Dahil kung alam lamang nila ang nakatagong karunungan na ito ng Diyos, noon pa man, sana'y hindi nila dinala si Jesus sa kamatayan. Dahil ang mga rulers, ng mga papari, rulers, ng mga Griego, sila ang nagdala sa harapan ni Pilato para mamatay si Jesus. Ngunit kung napagtanto lamang nila yung mga bagay ng sa Diyos, ngunit hindi maaaring mapagtanto nila ang mga bagay ng sa Diyos dahil hindi kayang halugugin ang mga bagay ng sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan. Amen? Pansinin nyo, kung kayo nagbabasa sa chapter 1 hanggang sa chapter 3, di ba nagbasa kayo? Gagamitin nyo ang kanyang karunungan, hindi mo maapuhap yung katotohanan na yan. Kung ang ginagamit mo ay ang karunungan mo. Kung ang gagamitin mo ay ang mababang loob, Panginoon, bigyan mo ako ng unawa. Tulungan mo ako na maintindihan ko yung chapter 1 hanggang chapter 3. Kasama ka lang chapter 4. Hindi sapat ang karunungan ng tao. Panginoon na lang ba yan? Ngunit kung dahil sinasabi natin na kapag tapos tayo, masteran. Pinagmamalaki natin para maintindihan yung mga bagay na sa Diyos, dyan kayo nagkakamali. Dahil hindi kayang penetrate yung kaisipan ng Diyos sa karunungan ng tao. Kaya kung sino man ang maglilingkod sa inyo nakapagtapos o hindi, kung may nakapagtapos man, hindi niya ito gagamitin ang kanyang karunungan. Amen? Let me read again, brethren. Which none of these princes of this world know, but I didn't know. Kung alam lamang nila yan, yung mga bagay na sa Diyos na nakatago noon, ay sana hindi nila na ipinako ang Panginoon. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan, but as it's written, I had not seen, nor ear heard, neither had entered into the heart of man, the things, plural, the things which God had prepared for them that love Him. Hindi kayang obserbahan ito ng mga mata ng mga marunong na tao. At kahit pinapakinggan nila ito, hindi nakakapasok ito kung sa karunungan lamang ng tao, ginagamit natin. Yung mga bagay na nasa Diyos na ipiniprepara niya doon sa mga taong maliligtas, sa mga taong nagmamahal sa Kanya, hindi kayang gawin ito ng tao.
Kaya napakasimple lang ang pintuan nito. Sabi ng Apostol Pablo, ang kamang-mangan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, walang iba ang kamatayan ni Kristo Jesus. Dahil kamang-mangan ito sa mga tao, kaya tinawag ng Apostol Pablo ang kamang-mangan, preaching the gospel. But, at ang sinasabi niya sa 13, tingnan natin mabuti, here, tingnan nga natin, ang mga bagay na ito, verse 13, ang mga bagay na ito, which things also we speak, yung mga bagay na nasa Diyos, pero ang pintuan niya ay yung maligtas ka. But which things we speak not in words, with man's wisdom teacheth. Tignan nyo itong pag-preach, pagtuturo ng mga apostol, hindi sa karunungan ng tao, na ituturo namin ang mga bagay na nasa Diyos, na minsan ay nakatago ito. Ngunit ngayon ay naipahayag sa ating panahon. Brethren, ang sinasabi ng Apostol Pablo, which things also we speak, not in words, which man's wisdom teacheth. Bakit? Verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, that can know them because they are spiritually discerned. Nandito na ang magandang talakayan. Dahil ang natural na tao, ang hindi ligtas na tao, hindi niya kayang arukin yung mga bagay na sa Diyos. Kailangan. Pero hindi tinuturo dito sa verse 24 ba ito? Ano ba ito? Verse 24 ba? 14. Hindi sinasabi ng Apostol Pablo na ang mga taong ito na natural man ay hindi maliligtas. Kundi ang natural man na ito, hindi niya abot yung mga bagay na sa Diyos, liban doon sa pinakapintuan na pagsisisi, na paniwalaan si Jesus na namatay kahit mangmang ang kanilang turing sa kanyang kamatayan. Ang pintuan nito ay para maging spiritual ang buhay ay si Jesus ang pinakapintuan. At ang mga bagay na ito na kanilang itinuturo ni Apostol Pablo ay papasok na sa kanilang pangunawa. Makikita na nila ng buo na malinaw ang mga bagay na sa Diyos. Ngunit ang natural na tao, ang hindi ligtas na tao kailanman, wala dito ang mga bagay na sa Diyos. Dahil para sa kanya, kamang maganda. At dahil, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito pumapasok, kundi sa mga leaders lamang ito nakakapasok noon, sa mga tinawag ng Diyos, dahil ito'y spiritual na pangunawa ito. At mabubuksan ang pangunawang spiritual pagdating ni Kristo Jesus. Amen? Hindi kaya ng natural na tao. Kaya, spiritual na tao ang kailangan para ang mga spiritual na bagay ay dumating sa mga tao. Hindi sa karunungan ng tao. Hindi sa mga taong hindi ligtas manggagaling ang mga bagay na karunungan ng Diyos. Amen? Verse 13, hindi niya sinasabing ang mga natural na tao ay hindi maliligtas. Kundi sinasabi rito ay ang mga bagay na sa Diyos ay hindi magsisimula sa karunungan ng tao. Amen? Tama? Si Pablo ay hindi nagsimula sa karunungan ng tao. Dahil hindi niya ginamit ang mga bagay na ito. Brethren, nakuha na po natin. Ang tamang kasama, the worthy companion to preach the gospel is, nandito na po tayo. Matatapos, malakas-lakas ko. Malakas ako. Basta painuman na po. Verse 6, chapter 2, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Ngunit nagsasalita kami ng karunungan, pero hindi karunungan ng tao, kundi karunungan ng sa Diyos. But howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world. Hindi sa mga rulers, yung mga mauusay, ang aming paggamit, na ang mga rulers, ang mga karunungan ng mga rulers ay mawawalan ng kabuluhan. But we speak the wisdom of God in mystery. Bakit? Eto na po siya. 11.
Verse 10, sorry. Verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, yet the deep things of God. Ano ito, brethren? Ang karapat dapat nakasama doon sa preaching. Kung tayo ay nagpre-preach kay Kristo Jesus, hindi dahil sa fully trained tayo. Okay? Kundi ang tamang-tama nakasama ng preaching ay ang Holy Spirit. Hindi ang karunungan ng tao. But God hath revealed. Hindi na i-reveal kahit anong gawin ng mga taong marunong sa verse 9. Hindi papasok ito doon. Hindi rin ito maobserbahan ng mga mata. Kundi, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Ang Espiritu lamang ang may kakayanan, sapat na kapangyarihan para ibigay ito sa mga taong nagnanais. Hindi isang pagsasaliksik ng mga marunong na tao. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Now for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Yung mga malalalim na bagay ng sa Diyos, kaya niyang kalugugin at kaya niyang ibigay sa mga mananampalataya. Sapagkat ang banal na Espiritu ay Diyos. Walang taong nakakasaliksik sa mga bagay ng sa Diyos. Ang natural na tao ay hindi niya kaya mapenetrate ang mga bagay ng sa Diyos. Kundi ang banal na Espiritu lamang ang angkop na kasama sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Verse 12. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Ang ating tinanggap ay ang banal na Espiritu. Para mapagtanto natin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos na libre. Libre yan. Pagka kasi libre, ito'y dahil sa may Diyos kung saan planong-plano niya noon pa. At meron nagpapahayag ng libre. Walang iba ang banal na Espiritu. Ang mga bagay na mahalaga sa atin, kahit mahal kinukuha natin, binibili natin. Cellphone, ayaw natin libre. Kasi yung libre naman ay yung may keypad. Sabagay, pagka keypad, may susi ng libre keypad. At ang gusto natin, mahal na mahal. Sa atin naman, kahit libreng mga bagay ng sa Diyos, ayaw natin. Ayaw ng mga tao, ng mga natural. Mga natural na tao, ayaw niya kahit libre. Dahil tamang-mga talaga sa kanya ito. May mga Christians din ganyan, pag-spiritual things from God. Mga spiritual na bagay ng sa Diyos, kamang sa kanya, kaya ang gusto niya, namamasindaman, kaysa yung mga bagay na gusto niya makita tungkol sa Diyos, madagdagan siya ng mga karunungan tungkol sa Diyos, mga spiritual things. Kaya gusto niya pa, aliw-aliw kung saan pumupunta, hanggang sa makuruslan ang kanyang ngipin. May mga Christian talaga hindi makalaga sa kanila yung mga things from God. Tamang mga lang talaga sa kanila ang mga bagay nila. Busbusin natin, ang daw na oras na kadagiti awan silsilbi na kadambana. Pero doon sa spiritual, sabi ko nga sa aking mga apo, nagbasa na. Isang linggo, hindi ka nagbasa ng Bible? Mga spiritual na bagay makikita mo sa Bible. Pero pagka hindi ka nagbabasa talaga, ay hindi mahalaga sa yung mga spiritual things. But the natural man received the things of the Spirit of God. Kahit andyan ang banal na Espiritu sa atin, sa preaching natin, ngunit sa aming pagtuturo, hindi sa mga karunungan ng tao, kundi ang banal na Espiritu na nagtuturo at ito ay ikinukumpara sa mga spiritual na bagay. Yan nyo? Kung gusto mo unawain ang mga bagay na spiritual, mayroong pang kasamang spiritual na bagay para maunawaan natin. Hindi yung dahil sa tayo ay nakapagtapos. Kundi spiritual na bagay, ilalakit natin ang mga spiritual na bagay. Brethren, ito ang makikita nyo. Sapagkat noong pa ang sinasabi niya sa 16 ng John, bago sila nag-iwalay, ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad, ang huling gabi nila, sa John chapter 16, sa pinakahuling verse, yung dalawang pinakahuling verse, kasama niyo ang banal na Espiritu na magpapahayag. Banal na Espiritu, brethren, mahalaga sa ating pagpapahayag sa salita ng Diyos.
Huwag tayong gagamit ng mga salitang mapang-akit na, Allah, nagsisimpot kay manmanang nga nang patapos ka namin. Ano, napipitas na kita, bambangan ka na kita makasitas mo si kamanan. Bago ang preach. Ano, nagita ko kung nagsisimpot naman, katama na makita mo madlaw ko nagsisimpot na siya. Kung nagidila ko na yung sasaugas mo muna, bago ka ang preach, sawagan, wala na. Nilalaukan mo na ng mga salitang kinalangyo. Huwag akong magbanggit ng isang pastor na kung magsalita ay napakalilig. Right of self-ministry. Ngunit ang kanyang buhay hindi bumasok ang maripit niyang pananan. Pawang kabulastukan lamang. Ngunit banta ito sa atin, brother. Ang Holy Spirit ang kasama natin. The more ng Holy Spirit ang kasama natin, the more na napakababa natin mga lingkod ng Diyos. Ang iglesia ang may hawak nito, brother, to share the gospel. Sabi niya, dumating ako sa inyo sa chapter 2, dumating ako sa inyo sa verse 3, chapter 2, verse 3, mababa ang aking loob. May takot pa nga ako na dumating sa inyo mga taga-Korinto when I preach the gospel. Ganun mababa dapat ang ating loob pagka i-preach natin ang kanyang salita. Huwag natin sabihin sa mga, kung hindi ako, walang trabaho dito sa Aurora, tandaan nila. Ganun ba? Si Pablo alam niyang, kasi nagpakilala si Pablo. Tingnan niyo nagpakilala si Apostol Pablo sa chapter 3 para mabago ang ating kaisipan. Sa chapter 3, verse 6. Verse 5. Verse 4. Sinasabi ng ilan, Apostol Pablo ako, kay Apollos ako. Verse 5. Sino ba si Apostol Pablo? Sino ba si Apollos? Hindi ba manggagawa kami para sa inyo? Manggagawa. Verse 6, I planted, Apollos watered. Ako ang nagtanim ng salita ng Diyos, si Apollos naman ang nagdilig ng salita ng Diyos. Ngunit ang dalawang ito, si Apollos at ako, ay kamanggagawa ng Diyos. Ang Diyos lamang ang nagpapalago. Kaya huwag nawang ilayo nawa ng mga taga-Corinthians na pinipili nila ang iba at tinatanggihan ng iba dahil marunong ang iba, hindi marunong ang iba. Verse 7, so then neither is he that planted anything, neither he that watered anything. Ang Diyos ang nagpapalago. Yan ang isipin mo. Doon na kay Pablo, ang sarap niyang pakinggan. Doon na kay Apollos, napakabanayan magsalita. Ang hindi nila alam, ang mga ito ay trabahador at ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Ang Diyos ang nagpapalago. Kaya nga sinasabi niya rito, kami, verse 9, we are laborers together with God. Tuloy mo sa, walang trabaho dito Bumaboy pagka hindi ako. Walang trabaho dito sa bale, tanda mo yan, hindi ako. Hanggat wala kang ganitong yung matigas na ito, na hindi ka pastor. Kahit wala kayong ID, pastor kayo sa Diyos. Amen? Walang kabulastugan, dapat. Simpleng manggagawa lamang tayo. Amen? Dahil ito hindi niya kasama. Tignan niyo mabuti. Kung ganoon, brother, kung ganyan, na may karapat dapat nakasama ang Ebanghelyo, when we preach the gospel, hindi ba kailangan hawakan natin ito with care, handle with care? Hindi po ito yung pagka hinawakan natin parang bumili lamang tayo ng pagkain. Hawakan natin mabuti dahil napakadelikado. Hinawakan ni Apostol Pablo ito ng buong ingat. Ang salvation ng mga tao, hindi niya hinaluan ito ng iba. Amen? Hawakan natin ito ng buong pag-iingat, brethren. Ito ay, sa chapter 4, verse 1, ito ay dahil sila ang nararapat ding tao na magdala ng Ebanghelyo. Dahil hindi sila mayayabang na mga tao. Kung nyo mapapansin sa chapter 1 ng Philippians, may nagpapahayag kay
May nagpapahayag doon sa gospel, kayabangan lamang niya. May nagpapahayag ng ebanghelyo, ito'y apal-apal lamang. Ano itong apal? In vain ang dumadaan sa kanilang huwag sanang mangyari ito. Tignan nyo ang napakaselang pag-handle ng gas. Sa Philippians, thank you. Kaya ko ba? Philippians, kayo mag-alala. Wala akong nararamdaman. Verse 15. Ang sarap pakinggan yung sulat ni Apostol Pablo. Chapter 1 ng Philippians, verse 15. Some indeed preach Christ even on envy and strife. May nag-preach. Apal na di dyan. Saka yung strike. Kaya nag-preach sila. Hindi talaga yung sa mabuting kalooban sila nag-preach. Kayabangan talaga ang kanilang dala. Verse 16, the one preach Christ of contention. Nag-preach sila pero dinidivide nila ang mga ligtas ng tao. Some indeed preach 15 Christ even in envy and strife. 16, to the one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bound. Kung mag-preach tayo, brethren, ito ay dahil pananagutan natin. I-share natin ang salita ng Diyos dahil ito ang nararapat para sa kanila. Kailangan kasi nila. Hindi yung ilabas natin kung may kakayanan tayo. Hindi po. At pagkatapos na maligtas ang mga ito, huwag mong banggitin, hindi ka naligtas kung hindi ako. O walang iglesia dito kung hindi ako. Tandaan mo. Huwag angkinin. Hindi ka nararapat na kamanggagawa ng Diyos. At hindi na rin tayo karapat-dapat nakasama ng banal na Espiritu to preach the gospel. Kung ganyan tayo, pag-preach tayo kasi nag-preach din ang light of truth. Kaya maapal na, tumatado. Preach na mo, maapal na lang. Tayo nag-preach. Hindi tayo tinutulak ng mga ganung bagay. Tayo nag-preach, sinakawakan natin mabuti ito, baka mabitak.